So yun na nga mga ka-positive, no? Ayan, magandang araw sa inyo. It's me, Daddy Vlog. Shut up! And so bago ko simulan tong repair damage sa motor ko, no? Big shoutout muna sa mga YouTube subscribers ko, sa mga nagko-comment, sa mga nag-like sa videos ko. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At ganun din sa Facebook page ko, ayan, sa mga followers ko dyan. Maraming salamat sa suporta. So going back mga ka-positive, no, ayan, kung makikita nyo sa tabi ko, ito yung motor ko na ginagamit namin pang biyahe-biyahe. At ito rin yung nasangkot sa aksidente last, no. Medyo yun nga, yung una masakit talaga dahil syempre nakita mo na ang dami ng damage, no. Pero bottom line naman doon is thankful rin, no. Yung motor ang umabsorb lahat ng impact nung pagkakabunggo sa akin. Minor injury lang naman yung nangyari sa akin, naipit lang naman yung binti ko at saka yung paa ko. Pero yun naman, wala namang bale, wala naman any serious injury, no. Konting pahinga lang, all goods na. Yun pa rin talaga ang pinagpapasalamat ko sa Diyos at okay na. So ngayon naman, kung mapapansin nyo, nakatanggal na yung kanyang buong kaha. So habang nagpapahinga kasi ako, unti-unti ko siyang chine-check kung ano pa yung mga possible na damage, no. At syempre, importante yung loob, no. Kasi yung labas, madali mo naman ma-determine kung ano yung mga damage, no. Especially kaha. First things first, kung ano yung kaya nating ayusin sa ngayon, yun muna. Kung ano yung available na pyesa dito sa akin. So yun muna yung gagawin natin, no. At tingin ko ang mangyayari dito is project restoration damage serie, no? Malaking pasalamat ko rin dito kaya talagang i-restore ko siya ngayon ng mas maayos. Although yun nga, alaga naman din siya sa linis at ito lang din yung time na kailangan na ayusin uli siya. Dahil nga, yun nga, madami siyang damage na tinan mo. Dito muna ako magsisimula sa manibela niya o sa handlebar niya. Medyo pumaling siya dahil pumalo siya pakaliwa. Sa bearing niya, medyo gumanit. Siguro may nagalaw. Baka nabasag yung ball race, knuckle bearing niya. So, check na lang natin. Pagdating naman dito sa baba, sa kanyang front shock, medyo madugo na. Ayan, nagkaroon na siya ng mga minor tagas-tagas. Kung mapapansin niyo, wala na rin akong speedometer cable. Ayan, napatid, nahila siya nung pagkabagsak ko nung sa kaliwa. Nung bumagsak tong motor na to kasama ko, merong langis na tumapon. Siguro, not sure kung mga nasa 100 ml din yun. Kaya magpapalit din tayo ng langis. Okay. Ito nga pala, sa mga nagtatanong, yan, hindi po to nahuhuli sa Maynila kasi meron siyang silencer. Pero kung gusto nyo mahuli, tanggalin nyo yung silencer. Joke lang. Gago! So, dumako na tayo dito sa likod, sa kanyang taillight. Tinanggal ko na yung taillight niya kasi nga naputol yung kapitan ng tornilyo sa taillight niya, no. Ganoon din sa kanyang side cover pairings, no. Kasi yun yung natumbok ng bumper tsaka ng headlight ng SUV. Then, ito na, yung sumunod, yung kanyang rear shock. Ayan, tagas din, kaparehas nung sa front shock. Hindi ko pa talaga nalilinis dahil nagpahinga muna ako. Since okay na, ito naman ang harapin ko. Nung una talaga hindi ko alam kung saan magsisimula, kung paano magsisimula. Nakakatrauma pala talagang ma-aksidente, no? Tapos, susunod na dyan is yung paano ka magsisimula. Tapos, paano ka hahanap ng budget pang pa-restore dito sa mga na-damage, no? So, simulan natin sa simula. The next day. So, yan mga kapasig, natanggal ko na yung T-post niya at checkin ko na lang kung bengkong or all goods. Malaan. Sana wala para at least konti lang yung gastos. Okay na, naikabit ko na yung kanyang T-post at yung kanyang knuckle bearing. Dadako na tayo ngayon sa front shock para ayusin yung oil seal niya, no? Then papantayin natin yung kanyang fork oil, ile-level natin parehas para at least maganda yung laro. So yun na nga mga ka-positive, no? All goods na yung harapan natin. Naituwid ko na yung kanyang manibela. Ayan, thank God at wala namang na bengkong na check na natin. Then yung mga bearing niya, all goods, konting linis lang, top at saka yung bottom. Ayan, so again, ang gamit ko dyan is Santal ball bearing, no? So goods yan, pati yung Pitts bike, goods din yan, nasubukan ko na. So recommended ko siya. At yun nga, no, okay na rin yung kanyang front shock, kaliwat kanan, na pagparehas ko na yung kanyang fork oil, 70 ml. So yun yung ideal ko, depende na lang sa inyo kung anong gusto nyong play. Pwede nyong gawing 60. So ikakabit ko lang to, all goods tayo sa harapan, then proceed tayo sa likuran, no.
the next day. So yun mga kapositive, no, yung ready ka na pero yung mismong partner mo eh hindi pa ready. Nabihisan ko na siya eh, may kaha na siya eh, lahat eh. Konting adjustment na lang sa carburetor. Yun nga, hindi ko may tono hanggang sa meron kaming narinig sa may makina niya na talagang lumalagitik. What? Chinek ko na yung mismong Bendix. Wala naman. Yung starter niya, okay naman. So, hindi doon galing yung lagitik na naririnig namin. So, which means, nasa block or nasa head. O kaya chain. Ayan. Nandun yung tumutunog. Akala mo okay na pero hindi pa. Natanggal ko na yung engine cover niya, lahat-lahat. Hindi ko na masyadong in-start at baka lumaki pa yung problema. So, ito yung continuation nung damage nung last accident ko, no. Tingin ko talagang may problema, hindi lang sa carburetor. Pati dito na rin sa mismong block or sa head. So, tanggalin ko lang yung tensioner para sa mahugot ko ng maayos. Then, yung mga bolt niya na 6. At check natin kung ano yung totoong problema. So yun mga kapositive, no, after ng ilang oras na baklasan ng head at block, wala dito yung suspect sa block, wala rin dito sa magneto, nandito pala sa valve. Ayan, kung mapapansin nyo, may hukay, lumalim na. Ayan. Kaya nagkaroon ng singaw yung aking valve. Ayan, kaya nagtututong na parehas, lalo na to. Lalo itong valve na to. Ayan, o. Sobrang tutong na niya. Kaya kahit pala anong ayos ko sa kanyang minor at hangin, ayaw. Tapos nagtututong na rin to. Hindi kita eh. Ito. Ayan, ang dami o. Ayan. So, ito yung salarin na tumutunog. Wala sa timing chain, wala sa magneto, wala sa block. Dito pala. Yung rocker arm, tsaka yung camshaft, eh okay naman, all goods naman dahil alaga naman sa langis. Ito lang talaga ang naging problema. So hanap tayo ng magandang valve tsaka valve seal, barbula, then kabitan natin, no. Sana may makita tayo kagad. And we're back mga kapositive, no. Ayan. So, hindi ko na na-videoan ng buo yung pagkakabit ko ng block. Nag-focus talaga ako para at least pag-start nito magtotono na lang ako, no. Babalik ko lang yung CVT, then start na natin to. At yun na nga mga kapositive, no. All goods na lahat ng naging damage sa motor ko. From front to rear. Bali, easy fix lang naman siya. Basta may budget na. Yung manibela niya, ball bearing at yung front shock okay na. Yung makina niya kailangan talaga pagpokosan. Tiyaga lang sa paghahanap kung saan yung sira. Good thing na din kahit papano meron tayong gamit pang baklas. At nakabili agad ng pyesa pamalit. So eto, tamang tono uli sa carb, no, para iwas reach or lean, lalo na sa backfire.
So eto na nga mga kapasitive, no, ni-road test ko muna yung motor. At okay naman, wala na yung maingay sa makina. Tsaga lang talaga. Para sa akin, importante yung makina, no? Pati na rin yung tamang tono sa motor. Yung kaha niya nabasag, taillight, pati na rin yung sirang top box, siguro sa susunod na lang pag may budget na. Ang mahalaga, okay na uli manakbo yung motor kahit lumang modelo ng Mio Sport ito. In case ganito rin ang damage ng motor nyo, tsaga lang sa pagkukumpuni. Iba yung pag-iingat sa daan at ang aksidente, hindi mo masabi. Pasalamat na lang talaga kay Lord sa second life. So, till next video mga kapasitive, please don't forget to subscribe. Kahit wala ng bell button, Stay safe. God bless. peace out.